Para nga pala doon sa mga taong nagsasabi na ang pera ay nandyan lang. Asan ba? Asan ba yun? Kanina pa ako naghahanap, tila ba hindi ko makita. Asan ba yung sinasabi nyong ang pera nandyan lang? Asan ba yun? Ituro nyo nga sa akin. Ituro nyo mismo kung nasaan mismo nakalagay ang pera. Nang sa ganon ay makuha at mahanap ko. Kanina pa ako naghahanap eh. Asan ba yan? Sa amin nagsasabi rin naman na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kung batuhin kaya kita ng bato, tignan lang natin kung batuhin mo ako ng tinapay. Subukan lang natin oh. Try lang natin. Tignan lang natin kung hindi ka mabolan. At nang masabi mo kapag binato ko ng bato, balilangin mo ng bato. Tignan lang natin. Nagpapatawa ba kayo? Ikaw kayang batuhin ng bato? Batuhin mo kaya ng tinapay? Kung subukan ko kayang batuhin kita ng bato, kung batuhin mo ako ng tinapay. Sama nagsasabi naman na huwag mong sayangin ang panahon. Tama naman yun. Talagang huwag mo naman sayangin ang panahon. Agree naman ako doon. Pero yung mga bagay na huwag mong sayangin ang panahon para magsaya, ang pera nandyan lang. Asan ba kasi yun? Oh my goodness, napakahirap naman hanapin yun sa mga nagsasabing nandyan ang pera. Turo nyo ako saan nga nakalagay. Tsaka doon naman sa mga taong medyo successful na sa buhay. Saan ba kayo dumaan? Naliligo na ata ako ng landas, hindi ko na alam kung saan ako eh. Sa mga taong mapera, sa mga taong maganda ang buhay. Anyway, hayaan na lang natin ang mabagay na yan. Siguro nasa ganong kapalaran na lang sila. Kaya siguro nasa ganong estado sila ng pamumuhay. Pero hayaan na lang natin, anong mali natin, mas magandang buhay pala ibibigay sa atin ng Diyos. Diba? Mamuhay na lang tayong may pangarap. Mamuhay na lang tayong masagana na may pananampalataya sa Diyos na kung saan siya ang may bigay ng lahat. Anong mali natin sa araw ng buwas? Yung mga bagay na ninanais natin, unti-unti na pala nating natatanggap na hindi natin namamalayan. Gano'n naman talaga naman ng Diyos, di ba? Siya naman lahat lagi ang mga provider ng ating mga pangangailangan. Basta yung importante na lang mga gawin natin sa buhay, siguro, makontento na lang tayo sa mga bagay na kung anong meron tayo. Hindi ba? Yun na lang siguro mas mainam natin gawin kesa ganong isipin yung mga bagay na makakasira lang sa ating mga kaisipan. Kung baga mababaliw na lang ba tayo sa mga bagay na yun. Kaya mas maganda pa siguro ipaubayan na lang natin sa Diyos ang direksyon ng ating buhay, di ba? Yun na lang siguro mas magandang buhay, mas magandang gawin no? Ano ba kayo? Ano saan nanonood or ano sa mga palagay nyo, anong mainam na gawin? Magpatuloy na lang tayo sa buhay, di ba? Hayaan na lang natin na ang Diyos ang magmaneho ng ating buhay, di ba? Siya na lang magbibigay ng magandang direksyon natin patutungan ng ating buhay. Yan no? Ay, nako, sa hinaba-haba ng mga pinagsasabi ko, hindi ko na pala naisabi sa inyo kung ano pala mga pinanggagawa ko dito. Anyway, for today's video nga pala guys, ayan, kung makikita at mapapansin niyo, talagang sarap na sarap ang mga alaga natin baboy na sila'y pinaliliguan no? Halos kahapon ko ito kasi hindi napaliguan kaya eto tayo't nagpaligo sa kanila, talagang nag-e-enjoy sila. Gustong gusto nila na sila'y pinaliliguan sa ano rin naman siguro nun. Pero hindi naman gaanong mainit ang panahon, talagang gustong gusto lang talaga nilang pinapaliguan sila At nga pala, kung umabot ka nga pala sa parte ng video na to, naku, napakaraming salamat sa iyo at maraming salamat sa iyo. Talagang appreciate ko sa pamamagitan ninyo talagang nabubuos yung mga video natin at naire-recommend sa ibang mga FB user no? Pero nga pala guys, parang nafe-feel ko na napakasarap na lang mag-alaga ng baboy kaysa sa mag-alaga ng maling tao no? Hindi ka pa masasaktan at hindi ka pa mabibigo Kapag ka maling tao na nalagaan mo, aray ko, sakit sa ulo.
Opo. Ay, dan. Hello po. Yan sa baba yan. Pero ganyan. Lahat ng yan.